Magandang araw, klase. Dumako na tayo sa ating bagong aralin. Aralin 5, bahaging ginampanan ng kababaihan sa Timog Silangang Asya. Ngunit, magko-focus tayo sa bansang Pilipinas. Dumako naman tayo sa bago pa dumating ang mananakop sa Timog Silangang Asya. Ang mga kababaihan ay may mataas na katungkulan sa lipunan, tulad ng pagiging babaylan sa Pilipinas. Ang pagdating ng mga mananakop ay nagbigay daan upang ang kalagayang panlipunan at pampolitika ng mga kababaihan ay maging limitado lamang. Ito ang naging daan upang umusbong ang mga kilusang pangkababaihan sa Timog Silangang Asya. Mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan. Ano nga ba ang papel ng kababaihan sa kasaysayan? Nakita ng mga kababaihan sa Asya ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang boses. Minsan na naranasan ng mga kababaihan ang iba't ibang anyo ng pang-aapi at diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya. So, example dito is, noon kasi ang tingin sa lipunan sa kababaihan ay mahina at dapat nasa bahay lamang, nag-aalaga ng anak, naglilinis sa bahay at nagluluto lamang ito. Marami rin sa kanila na hindi nakapag-aral noon at puro lalaki lamang ang pwedeng mag-aral noon. And mahalaga ang pagkakaroon ng mga samahang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kababaihan. Sa Pilipinas, patuloy pa din ang pagbuo ng mga feminista sa kasaysayan ng kababaihan. Ang mga feminista ay ang mga nagtagapagtaguyod ng pantay na karapatan sa pagitan ng babae at lalaki. Importante na malaman natin ang pakikibakang ginawa ng kababaihan sa Asya upang makamtan ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki sa lipunan. Ang pagtatrabaho at pagboto tuwing eleksyon ay ilan lamang sa mga karapatan at pagkakataong ipinaglalaban ng matagal na panahon ng mga kababaihan bago nila ito nakamtan. Sitwasyon ng mga kababaihan noon sa panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. So una is yung panlipunan. Ang mga kababaihan noon ay hindi pantay ang tingin sa kanila at nakakaranas sila ng diskriminasyon. So, ang pangalawa naman is pampolitika. Ang mga babae ay bawal tumakbo bilang leader ng isang bansa at bawal din sila bumoto. And pangatlo naman is yung pang-ekonomiya. Ang mga kababaihan noon ay bawal sila magtrabaho. Dumako naman tayo kung ano ang ibig sabihin ng women's suffrage. Ang women's suffrage ay karapatan ng mga babae na bumoto ng naayon sa batas sa national at local na eleksyon. Dahil sa kagustuhan nilang makilahok sa ekonomiya at politikal na aspeto. Di ba nga dati kasi yung mga kababaihan, hindi sila pwedeng bumoto. And ang mga kilosang pangkababaihan ay nabuo sa iba't ibang bahagi ng Asya sa unang bahagi ng ika-20 na siglo. So, dumako na tayo sa Timog Silangang Asya sa bansang Pilipinas. Sa Pilipinas, noong sinaunang panahon ay kinikilala ang kapangyarihan ng mga babaylan bilang lider spiritual at iginagalang ang kababaihan sa lipunan bago pa dumating ang mga mananakop na Europeo. At dati-rati ay tinatamasa ng mga kababaihan ang pribilehiyo at karapatan nito. Ngunit, ito ay nawala sa kanila nang lumaganap ang kolonyalismo. Ito ang naging dahilan kung kaya nakibaka ang mga kababaihan sa Pilipinas para sa pantay na karapatan at maibalik ang dating mataas na pagtingin sa kanila sa lipunan. Isang paraan ang nakita ng kababaihan ay ang matatag na samahang pangkababaihan na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ito ay ang karapatang bumoto at makibahagi sa pang-ekonomiyang kabuhayan. Dahil dito, naging mahaba ang pakikibaka ng kababaihan sa Pilipinas at napagtugumpayan nila ang labang ito sa pamamagitan ng pagdatag ng mga samahan. Ang mga samahang ito ay nagsulong ng feministang kaisipan sa lipunan at pinagkaloob sa kababaihan ng Pilipinas ang karapatang bumoto noong 1937. Dumako na tayo sa mga feminista. So, ang una is si Concepcion Felix. Isa siya sa mga feminista sa Pilipinas noong 1905. Ang samahan niya ay Association Feminista Filipina.
Ang layunin niya ay kauna-unahang samahang pangkababaihan sa Pilipinas na nagtataguyod ng pagpapalaganap ng kagalingang panlipunan at masugid na paglahok ng mga kababaihan sa kapakanang pambayan. Pangalawang feminista naman ay si Pura Villanueva Calao. Isa rin sa feminista sa Pilipinas noong 1906. Ang samahan niya ay Association Feminista Ilongga. At ang layunin niya naman ay nagtaguyod ng pagbibigay sa kababaihan ng karapatang bumoto at serbisyo publiko. Taong 1933 naman, inaprubahan ng Senado at pinirmahan ni Gobernador Frank Murphy ang batas na nagkakaloob ng karapatan sa kababaihan na bumoto, na naipatupad lamang ito noong 1937. And maipagmamalaki ng mga Pilipino na ang Pilipinas ang isa sa unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan. Pagkakataong pangkabuhayan ang pakikipagtunggali ng kababaihan sa Asya ay hindi lamang sa kasaysayan ng mga babae na magtamo ng mataas na antas ng edukasyon at boses sa politika. Ito ay kasaysayan din ng mga babaeng magsasaka at manggagawa. Kung ating titingnan, ang kaunlaran sa ekonomiya ay hindi maisasakatuparan kung wala ang partisipasyon ng mga kababaihan. Mga kilusang pangkababaihan sa Asya, bukod sa karapatang bumoto at makibahagi sa pang-ekonomiyang pamumuhay. So, dumako ulit tayo sa mga feminista na ipinaglaban ang mga karapatang pangkababaihan. Si Eva Estrada Calao, isa siyang congresswoman at isa sa pinakaunang babaeng na nasa Senado. Ang kilusan niya ay National Organization of Women and ang layunin niya ay makipaglaban sa malinis na eleksyon. So, dumako naman tayo sa pangalawang feminista. Siya si Zenaida Quezon Avencia, anak ni dating President Manuel L. Quezon. Ang kilusan niya ay Concerned Women of Philippines or CWP. Ang layunin niya naman ay ipaglaban ang ilang isyong panlipunan na may epekto sa kababaihan. Ang pinakahuli naman ay si Margarita Tingting Cojuangco. Si Margarita Tingting Cojuangco ay isa sa kilalang personalidad sa Pilipinas. Siya ay dating kongresista, environmental advocate at socialite. Ang kilusan niya ay General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Liberty, and Action Gabriela. Layunin niya ay nagsilbi itong koalisyon ng iba't ibang grupong pangkababaihan. Sinusuportahan ang mga isong may kinalaman sa kababaihan, gaya ng mga kasong rape, domestic violence, laban sa kababaihan, comfort women at iba pa. Kabuuan, ang pagkakaroon ng kilusang pangkababaihan sa iba't ibang bahagi ng Asya ay katibayan lamang ng paghahangad at pagkilos ng kababaihan upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa tahanan at lipunan. Patuloy ang pagpapalawak ng karapatan ng kababaihan, lalo na sa pagkakaroon ng karapatang politikal at pagkakataong pangkabuhayan ay nagpapakita na ang kababaihan ay kumikilos upang ipaglaban ang karapatang posisyon sa lipunan.